So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, lahat ba ay nagulat? Kahit nga din ako, mga minamahal, nagulat po. Doon nga po sa naganap na hearing dahil meron palang rape case. Di umano. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, nung hindi naganap, yung hearing ni Senator Amy Marcos, ang alam ko lang talagang kaso ni former President Duterte is yung patungkol nga po sa crimes against humanity, yung torture, yung murder, war crimes, yun lang talaga. Ang hindi natin nalalaman mga minamahal, meron palang rape case. Di umano. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte na nakalagay po mga minamahal sa International Criminal Court. At nung tiningnan ko yung website, oh my God, I really shocked. Dahil totoo nga, nakalagay nga mga minamahal. Ito, kahit basahin ninyo to. Yan, yung article na yan mga minamahal. Tapos dito banda, yan, on February 10, dyan. Basahin ko na lang itong part na to mamaya mga minamahal ha. So, sabi dito sa balita, yan. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte and ICC custody. Medyo napapaos ata tayo. Inom na muna tayo ng tubig mga minamahal. March 12, 2025. Okay, basahin natin ha, itong first part. Today, March 12, 2025, Mr. Rodrigo Roa Duterte or Mr. Duterte, born on March 28, 1945. Uy, malapit na yung March 28. Magbe-birthday na si Kadigungan. Was surrendered to the ICC custody. Was surrendered to the custody of the International Criminal Court or ICC or the court. He was arrested by the authorities of the Republic of the Philippines. In accordance with an arrest warrant issued by Pre-Trial Chamber, the chamber for charge for murder as a crimes against humanity. And I thought, nakala ko yun lang talaga. Yung kaso ni former President Duterte, yung torture, humanity of murder, kala ko yun lang. War crimes, genocide, yun lang. Diba? And dito sa pangalawang stanza na to, mga minamahal, ito, basahin ko na sa inyo. Nakalagay naman dyan, on February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and rape. Well, kung sa bagay, aminado din naman yan si Digong kasi ang sabi niya, meron daw siyang katulong na kinakamay niya. Pinipinggir niya daw, mga minamahal. At sabi din ni former President Duterte na yung dark jokes niya, yung bilang mayor siya, mga minamahal, diba? Na dapat mayor muna ang mauuna. Wait nga lang, isearch nga natin yun eh. Nag-joke dyan si Digong eh. Dapat mayor muna ang nauuna. Diba sinabi niya ni Digong? Duterte. Ma'am, pasensya na ha. Pagpasalamat ko. Hanapin muna natin mga minamahal. Dapat mayor muna ang nauuna. Duterte jokes. Oo, tingnan nyo mga minamahal oh. Duterte on Australian rape victim, napakaganda, dapat mayor ang mauna. Yan. Yan yung sinabi ni Digong. Sige nga, i-play natin. Sabi na, nag-rape nila yung lahat ng babae. So, yung unang assault kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon, yung lead minister na Australiana. Yung problema na ito. Ang Australian, yung kasi sige na tawag Paglabas, binalot, tinignan ko yung mukha. Tangina parang sa'yo. Mas, parang artista sa Amerika na maganda. Sayang. Ang napasok sa isip ko, nirape nila, pinagpilahan nila na to.
Pag nagalit ako kasi ni-rape, no, isa rin lang. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor mo na ang side. Sabi na O, diba? Narinig ninyo? Dapat mayor muna ang nauuna. Hay, nako. Dapat mayor muna ang nauuna. Diba? So, I think, mga minamahal, yung mga joke-joke na yan ni Digong, I think, baka meron nga katotohanan at meron nga talagang nag-file ng case sa International Criminal Court laban dito kay former President Duterte. Okay, basahin pa natin. The chamber composed of presiding judge Julia Antonella Motok and Judge Rain Adelende Sophie Alipini Gansu and Maria del Socorro Flores Liera assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder alleged committed in the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019. Paano to, mga minamahal? Hindi lang pala crimes against humanity ang kaso ni former President Duterte. Ang kaso niya din pala ay rape case. Kadiri. Putik, mga minamahal, nakakadiri ito. Diba? May anak pa naman siyang babae. Ano to? Alakibuloy din? Diba? Ano to? Alakibuloy din? Itong si former President Duterte. Nakakaloka, mga minamahal. Ewan ko ba kung sino pa ang gustong magtanggol dyan kay Kadigungan? O baka mamaya may magsabi, hindi, gawa-gawa lang yung kaso na yan. Paano maging gawa-gawa yung kaso? Kung, diba, kung meron namang mga ebidensya na naipasa, alam naman gagawin kaso yan ng ICC kung wala silang basihan. Nagigets ninyo yung punto natin dito, mga minamahal? Alam naman gawin niya ng ICC ng gawa-gawa lang, wala silang pinagbabasihan, di sila yung binalikan. Di ba nagigets niyo yung punto? Grabe, insulto to, mga minamahal. Ewan ko na lang kung bakit may mga DDS na up to this moment, abay sumusuporta pa din dito kay former President Duterte. Bulag-bulagan nga eh. Di ba nakakahiya ito? May rape case pa lang kaso. Buti na nga lang talaga, mayroong hearing kanina at nagulat tayo sa ating mga nakita dahil nabanggit nga po, mga minamahal, na hindi lang war crimes yung kaso ni former President Duterte, kundi mayroon ding kaso sa panghahalay. Kaya deserve lang talaga ni Duterte na mailagay dyan sa ICC. Diba? Para litisin ang kanyang kasalanan kung talagang totoo bang guilty siya or hindi. By the way, mga minamahal, ilang mga Pilipino bet si Digong na panagutin yung pagkakasala niya nga po dito sa International Criminal Court. Mayroon tayong nakita dyan. Mostly ng mga Pinoy, mga minamahal, yun ang sabi. Mostly ng mga Pinoy gustong panagutin itong si former President Duterte sa kanyang ginawang kasalanan. Nakita nyo ba yung ano na yon? Yung news na yun kanina? Nakita ko yan, dumaan yan dito sa news feed ko. Tingnan ko nga kung nandito pa. Madaming gustong ano eh. O, search natin. Duterte, bet ng mga Pinoy. Bet ng mga Pinoy panagutin. Nga lang. Nandito yon. O, eto mga minamahal. O, yan nakalagay. O, nasabi dyan, mayorya ng mga Pinoy naniniwalang dapat panagutin si Duterte sa war drugs killing. O, 51% ng mga Pinoy sang-ayon na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon based sa survey ng Social Weather Station. Grabe to. Sa naturang survey na ekonomisyon ng Strat-based Group, lumabas din 25% ang hindi sang-ayon dito. Tapos 14% ang undecided, habang 10% ang walang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon. Pero mga minamahal, 51% ang gustong panagutin itong si Digong. So isinagawa yung survey Feb 15 to Feb 19. Sa pamamagitan ng 1,800 respondents na may plus negative 2 margin of error. Okay, di ba? Tingnan nga naman natin, mga minamahal, O, yan, talagang nakakaloka itong si Digong. So, panagutin mo yan.
Lalo pat ngayon na i-reveal na mayroon palang rape case. Itong si former President Duterte, nakakahiya to. May anak ka pa namang babae din. Dalawa pa talaga. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.